ang pagkapagpakilala kay Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. Ano ang kaugnayan nito sa ating kaligtasan? Isa-isahin natin ito sa pasimula ng ating paksa. Ang ating pasimulang tanong ganito: ano ang nagkatawang taong Kristo bago siya naparito sa lupa? Bago siya naparito, ano ang kanyang pasimulang kalagayan bago siya naparito? Tatandaan niyo yung tanong, naparito. Pag ginagamit yung salitang naparito, may pinanggalingan. Iba yung tumubo rito kaysa sa naparito. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Para wag kayong madaya ng iglesia ni Manalo. Iba yung naparito kaysa sa tumubo dito. Pakinggan nyo, sa isang talata ni Juan, ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 6, at ang versikulo ay 38. Sapagkat bumaba akong mula sa langit. Tatandaan niyo ang talata. Huwag kayong naniniwala doon sa mga paliwaliwanag ng pastor, dal. Yung talata ang tandaan nyo. Ang sabi ni Kristo, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya, sa Biblia, sinasabing si Kristo'y naparito, meron kasi siyang pinanggalingan Bumaba ka akong mula sa langit. Meron bang tao na sa langit nag-umpisa? Meron ba? Tingnan niyo kung saan galing ang tao. Sa isang talata ng Henesis, at nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao'y naging kaluluwang buhay. Saan po galing ang tao? Sa alabok ng lupa. Si Kristo hindi sa lupa galing Sabi ni Kristo, kung naniniwala sila kay Kristo, ewan ko kung di kayo naniniwala, Ang sabi ni Kristo, bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kaya si Kristo, galing sa langit, bumabang mula sa langit, naparito sa lupa. Ngayon, nung siya'y papanhik na sa langit, meron siyang sinabi. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Juan 14:1. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay, pansinin nyo, kung ako'y pumaroon at maipaghanda ko na kayo ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Nakuha nyo? Alam ko, hindi ko pa pinapaliwanag, alam nyo na Yung salitang, muling paririto ako, ba naparito na nga siya, at pagka pumanik siya sa langit, at naipaghanda niya na yung kalalagyan ng mga Kristiyano, muling paririto ako. Upang kayo'y tanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Maliwanag kung gayon, mga kapatid. Talaga si Kristo naparito. Bumabang mula sa langit. Papanik sa langit nung unang siglo. Ang sabi niya, bago siya pumanik, muling paririto ako. Talaga hindi taga rito. Okay ba? Bakit hindi maintindihan niya ng iglesia ni Manalo, Ano ibig sabihin nun? Pakinggan niyo.
Sa isang talata ng ikalawang Korinto, huwag ka naman magagalit kung may iglesia ni Manalo dyan. Huwag ka magagalit. Pag-aralan mo lang yung sinasabi. Ang sabi dito, na binulag, aba, grabe ito. Binulag eh. Binulag. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito, si Satanas, ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano ang sabi ng Biblia? Binulag. Hindi pala naman katakatakang hindi maintindihan eh. Meron mga tao bulag. Saan bulag? Sa pera? Hindi. Malalaki pa pagka pera. Hindi bulag. Dilat na dilat sila pagka-pera, lalo na kung ikapo. Pero, merong mga taong dilat na dilat sa pera, pero bulag na bulag sa Biblia. Ang sabi ng Biblia, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo na siyang kaluwalhatian ng Diyos. Kita niyo? Kaya hindi katakataka, hindi maintindihan, pero napakasimple, oh. Napakasimple. Yung salitang pumarito, may pinanggalingan, galing sa langit. Pumarito, babalik uli sa langit. Nangako, aalis ako. Pero muling paririto ako. O ngayon, ang tanong natin, nung nasa langit pa lang siya, hindi pa siya pumupunta rito, doon tayo mag-umpisa. Di ba yung tamang umpisa, no, kapatid? Di ba? Tamang sagot ni Dr. Navarro, oo raw. Siyempre, para makilala mo talaga yung kung sino yung Kristo sinasabing na parito, umpisahan mo doon sa pinanggalingan. Sabi niya, galing siya sa langit eh. Doon ka mag-imbestiga. Panik tayo sa langit. Halik kayo sa langit, mga kapatid. Imbestigahin natin ng Diyos sa langit. Sabihin niyo, sisira na ulo ni Soriano, no? Nagyayaya sa langit. Sino sabi sa'yo? Ikaw ang sira. Pakinggan mo. Sa isang talata. Sira! Pastor na manuloko, sira ulo mo. Bakit? Ba't mo sasabihin, paano kayo ka makakarating? Makakarating, pakinggan nyo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, at huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. O, kita mo? Di ba tayo pwede makarating sa langit? Makakarating tayo sa isip. O ulitin ko yung isip natin makakarating sa langit. Pakinggan nyo. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, at huwag sa ibabaw ng lupa. Hindi yung isip natin, dali natin sa langit. Yung ating katawan, hindi makakarating dun eh. Pansamantala, dito tayo sa lupa. We are confined. We are confined here on earth. Pero yung ating isip, pwedeng pumaitaas yan sa langit, doon sa trono ng Diyos. Ngayon, dali natin ang ating isip. Yun ang utos eh. Ilagak nyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Magtanong tayo sa taas. Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, sabi mo, naparito ka. Ama, sabi mo, sinugo mo yung anak mo. Ang tanong namin sa'yo, bago mo siya sinugo, anong itsura niya, Asan siya? Ang laki-laki kasi ng langit eh. Biro mo ang langit, napakalaki. Saksakan ng pagkalaki-laki ng langit. Ito lang langit ng tao dito sa mundo. Yung nakapaikot sa mundo, langit din yun. Yun ang unang langit. Yun ang first layer. Tatlo kasi yung langit eh. Unang langit, ikalawang langit, ikatlong langit. Ito lang unang langit eh, pagkalawak-lawak na eh. Bakit? Itong unang langit na nakikita ng mata, may mga galaxy. Alam niyo ba yung galaxy? Yung galaxy, isang bahagi ng kalangitan na kinaroroonan ng bilyon-bilyong bituin. Kagaya ng Milky Way galaxy, kung saan nandoon itong ating mundo. Itong ating mundo, miyembro ng Milky Way Galaxy. Ang Milky Way Galaxy, humigit kumulang, mayroong 1 bilyong bituin. Ang 1 bituin, 1,000 beses na mas malaki sa mundo. Ba? Ang laki, no?
Biro mo, palagay mo, ito yung mundo. Ito. Ang bituin, ito. Ganito kalaki. Ang mundo, yung maliit na yung bilog. Ito ganito kalaki ang bituin. 1 bilyong bituin, nasa Milky Way Galaxy. Ang mundo'y kay liit-liit na maliit lang kung ikukumpara mo sa ibang bituin. Kaya pagkalaki-laki na ng isang galaxy, sabi ng mga siyentipiko, milyon-milyon daw ang galaxy. Ngayon. At sa kabila ng milyon-milyong galaxy, meron pang hindi nakikitang galaxy. Ang tawag naman nila yung mga quasars. Ngayon, ang Diyos nandun pa sa kabilaan ng bagay na yon. Kaya hindi naman tayo bobo pag nagtanong tayo, Diyos, sa lilaki-laki ng langit, asan ba naman yung Kristo? Bago mo siya isinugo. Interesado lang kami. Kasi dito sa aming bayan, may tumubong anghel na nagsabing si Kristo raw nanggaling sa tiyan ni Maria. Ayun, doon lang daw nag-umpisa si Kristo ng pag-iral. Noon siya ipaglihi ni Maria, noon lang siya umiral. Yun ang sabi nila. Ang tanong natin sa Diyos, Diyos, bago mo ba isinugo yung Kristo, asan ba siya? Nasa langit. Nasa langit nga. Saan sa langit? Pagkalawak-lawak ng langit O asan siya? Pakinggan niyo. Nang pasimula ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ayun ang sabi ni Juan. Walang pilosopya, pinipilosopya nila ito Ayan, verbo, salita yan. Yan salita, plano yan. Yung plano, wala pang katuparan yan. Tanga! Wala pa raw kalagayan. Hindi naman nakalagay dyan sinalita Iba yung sinalita kaysa sa salita. Halimbawa, sabi ni San Juan, nang pasimula, sinalita. Yung conforme ko, plano yon. Pero hindi nakalagay ng pasimula, sinalita. Ang nakalagay, ng pasimula ay salita. Iba yung salita, may kalagayan na yon. Kaysa sa sinalita na hindi pa nagkakaroon ng kalagayan. Ang sabi ni San Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tingnan mo, was God. Bakit ginagamitan ng verb na nasa past participle? And the Word was God. Bakit? Meron na siyang kalagayan ng umpisa. Ipinakikilala ngayon ni Juan kung ano siya. Dito na sa lupa ang usapan, wala na sa langit. Nung nasa langit, He was God. And the Word was God. Kita nyo ba yung was? Hindi ba past tense na yon? Pag-uusap kasi, presente. Nung ipinakikilala siya ni Juan, present ngayon. There was sometime in the past, ang sabi ni Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayun. Ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Tanungin nga muna natin ang Diyos. Ano ba kahulugan ng sumasa Diyos? Yung verbo, sumasa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Pakinggan nyo kung anong ibig sabihin. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Nasaan si Kristo sa langit? Sumasa Diyos. Ano ang kahulugan ng sumasa Diyos? Nasa sinapupunan ng Ama. Ayon. Parang nasa sinapupunan ni Abraham. Nasa sinapupunan ni Maria. Ganon. Bahagi siya ng Diyos. Bahagi siya ng Diyos. Nang pasimula, siya ang verbo. Ang verbo, nasa sinapupunan ng Diyos. Kasama ng Diyos. At ang verbo ay Diyos. Natural, kasama siya ng Diyos. Parang ganito, bibigyan kayo halimbawa. Nang pasimula, si Eva ay na kay Adan. At si Eva ay tadyang ni Adan. Di ba? At ginawa siyang babae ng Diyos mula sa tadyang ni Adan. Ganon din naman, si Kristo nasa sinapupunan ng Diyos.
Ngayon, kung nasa sinapupunan ng Diyos, iniluwal niya. Ha? Pinalabas niya sa kanya, sinapupunan yung berbo. O yan. Pero sa pasimula, nasa kanya yon. Bahagi ng kanyang kalagayan yon bilang Diyos. Kaya yung berbo ay Diyos. O, ano katunayan? Tuloy natin. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O, kita mo, di ando na ba siya? Ando na siya. Ano sasabihin mo walang kalagayan? Meron na! Nandun na! Bakit? Lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ando na ba siya? Oh, napakabobo mo naman pag hindi mo naintindihan. Ha? Eh, wala kang magagawa kung wala siya. O, kaya nakagawa, nandun na siya. Lahat ng bagay, all things were made through Him. And without Him, nothing that was made was made. Yun ang sabi ng Biblia. Lahat ng bagay, ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Nandun ba siya? Nandun siya. Kaya nga nakagawa ng langit, nandun siya. Diba? Asan siya? Nasa sinapupunan siya ng Diyos. Yun ang sabi ng Biblia, who is in the bosom of the Father. Doon sa Bibliang Grego, ang nakalagay, monogenes theos. Ang bugtong na Diyos, who is in the bosom of the Father, the begotten God, who is in the bosom of the Father, ang sabi ni San Juan, ang bugtong na Diyos, nasa sinapupunan ng Ama. Siyang nagpakilala sa Kanya. Kaya sa umpisa, si Kristo, nandun sa kalagayang, nasa sinapupunan siya ng Ama. Para maintindihan nyo, parang si Adan, nasa kanya si Eva. Ando na agad si Eva. Hindi nilikha si Eva sa ibang lugar o sa ibang pinagkunan. Nando na agad yung kay Adan. Kaya si Kristo, hindi nilikha si Kristo. Paniwala na saksi ni Jehovah, nilikha raw si Kristo. Paniwala na iglesia ni Kristo, nilikha raw si Kristo. Hindi nilikha, ando na nga siya. Oh. Meron ba patunay na ang Kristo hindi nilikha? Pakinggan niyo. Meron ba tayong patunay? Eto. Nang pasimula, nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano ang unang nilalang ng Diyos? Ano ang unang nilalang ng Diyos? Ano? Ano? O, tama ang sagot, langit. Yun ang sabi ni Moises. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya mas matanda ang langit kaysa sa lupa. Tanongin mo, siyentipiko. Maraming mga bagay sa kalangitan, mas matanda kaysa sa lupa. Kasi sabi sa Biblia, nilikha ng Diyos, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa'y walang anyo at walang laman. O, ayun. Sa pasimula, yung lupa nung magawa, wala pang anyo, wala pang laman. Pero yung langit may laman na. Di ba, no? May laman na langit. Oh, bakit yung sinabi may laman na langit? Oh. Ayun, nakasulat doon. Unawain mo lang. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ano ibig sabihin? Yung langit may anyo na, may laman na. Dahil kung pareho silang walang anyo at walang laman, sana sabi, anang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang langit at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Sana ganun. Pero hindi ganun eh. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Meaning to say, nung panahong ang lupa ay wala pang anyo at wala pang laman, may anyo at may laman na ang langit. Okay ba? Hindi. Kaya niyong tindigan sa diskusyon. Dapat kaya niyong tindigan. Na talagang, nung sabihin, ang lupa'y walang anyo at walang laman, ang langit may anyo at may laman. O, yun ang nasa Biblia, may anyo at may laman. Kaya natin yun sa tulong ng Diyos. Sa lahat ng mga ngaral, patutunayan natin, unang ginawa ang langit. Kung unang ginawa ang langit, ang sabi ng Biblia,
alinman sa lahat ng ginawa, hindi magagawa kung wala siya. O, di nauna pa pala siya doon sa langit? Okay ba? O, pakinggan niyo ang katunayan. Sa isang talata ng banal na kasulatan, nga ito, nauna pa nga siya sa langit eh. Ang katunayan, ito ang kanyang pagtatapat. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig, bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang parang man, ni ang pasimula man ng alamok ng sanlibutan, ng kanyang itatagang langit, nandoon ako. Okay ba? O, di ba? Nang itatag niya ang langit, nandun ako. He is a witness in the establishment of the firmament or the heavens. Witness siya, saksi siya. Kaya ang sabi ng Apokaliptiko si Juan, ang mga bagay na ito'y sinasabi niya tapat at totoo, ng saksing tapat, ng pasimula, ng paglalang ng Diyos. O, kita mo, si Kristo ang saksing tapat, nakasaksi ng pasimula, ng paglalang ng Diyos. Pagkatapos sasabihin mo, tao lang si Kristo, napakalaking pagkaligaw lang nangyari sa imo. Di ba? Malaki diferensya. Nag-umpisa sa langit, nasa pupunan ng Ama. Ang tawag ng Biblia, berbo. Ang berbo, sumasa Diyos, nasa sinapupunan ng Ama. Tapos, ang berbo ay Diyos. O, ngayon, sabi niya, bumaba siya rito. Ang tanong natin, nung bumaba siya, paano siya bumaba? O, para kumpleto detalya, paano po siya bumaba? Nung bumaba siya rito, pakinggan niyo kung paano siya bumaba. Sa 10 ng Ebreo, versikulo 4 hanggang 7, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayun. Hain at handog, hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang inihanda mo para sa akin. Ang wika ni Kristo sa hula, ipinaghanda pala siya ng Diyos ng isang katawan eh. Ano ngayon ang sabi? Nang magkagayo'y sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbo ng aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kaya pala, pag parito niya, ipinaghanda siya ng Diyos ng isang katawan. Anong klaseng katawan? Yun ang tanong. Ipinaghanda pala siya ng Diyos sa isang katawan. Baka naman katawan ng puno. O baka naman kaya'y katawan ng baka. O, kagaya nung sinasamba ng mga bumbay. Baka naman si Kristo inilagay sa isang katawan ng kalapate. Ang sabi sa hula, ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Anong katawan? Nakinggan niyo kung anong klaseng katawan. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ano po ang sabi sa Biblia? Kaliwanag nagkatawang ano ho? Ayun. Tao ba? Oo. Nagkatawang tao ba? Hindi. Nagkatawang tao Tao ba? Hindi. Bakit? Nagkatawang tao alin ang tao? Yung katawan. Nagkatawang tao. Anong katunayang hindi tao? Nagkatawang tao lang. Pakinggan nyo sa isang talata ng Pilipos. Ganito ating mababasa. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip,
na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi, bagkos, hinubad niya ito. Nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kaya, nag-anyong tao, nagkatawan tao. Si Kristo, nagkatawan tao. Kaya ayun na ngayon. May katawan na. Anong klaseng katawan? Katawan tao. Anong klaseng katawan tao? Pakinggan nyo kung anong klaseng katawan tao. Para kumpleto. Nang matapos na ang araw ng kanyang paglilinis. Eto sabi, at nangyari nang maganap na ang araw ng kanyang paglilingkod. Tayo muna, 2 yun. At nangyari nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, tinawag na Jesus ang kanyang pangalan. Nagkatawan tao siya. Anong klaseng tao? Lalaki. Di ba? Tinuli Di ba? Kailan tinuli? Nang 8 araw. Ayon sa kautusan ni Moises. Bakit? Tuloy natin ang basa. At nang maganap ang mga araw ng kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. Kaya si Kristo, nagkatawang tao sa anyo ng isang lalaki. Kumpleto na, no? Nagkatawang tao, lalaki. Ngayon, may Diyos ba eka? May Diyos bang tinutuli? Kung di ka ba naman tanga, yung Diyos ba tinuli? Sira ulo mo kung magtanong. Kung Diyos eka yan, kung yan eka'y Diyos, may Diyos ba tinutuli? Kung di ka ba naman tanga, ginagamit mo sana utak mo kahit kapiraso. Bakit? Alin ba tinuli? Di yung katawan tao. Hindi naman yun ang Diyos Nagkatawan tao nga ano ka ba, Padre? Mag-isip-isip ka. Kumpare, kaya tuloy yung pangalan mo nanalo O, di ba? Palagi na lang future yan Manalo, manalo. Hindi na nanalo. Manalo lang. Hindi na nanalo. Para bang ganito? Kakain. Hindi na bubusog. Kakain. Pangalan ay kakain Kakain. Umaga kakain. Gabi kakain pa rin. Sana umaga kakain, mamayang tanghali, nakakain na. Ayun. Hindi. Umpisa, manalo. Mamayang gabi, manalo. Bukas, manalo. Sa makalawa, manalo. Sa taon, manalo pa rin. Ngayon, matatapos na mundo, manalo. Hindi pa nga nananalo kahit kailan. Kaya mali aral Bakit mali? Paano? Isipin mo nga. Sinabi na nga ng Biblia may Diyos ba ekang tinutuli? Merong tinuli, hindi ang Diyos. Yung berbong Diyos, nagkatawan tao. Alin ang tinuli? Yung katawan. Simple naman, kapatid. Ba't di mo maintindihan? Meron may ekang Diyos na nauuhaw. Alin ba nauuhaw? Di yung katawan. Nakitulad nga sa tao O babasahin ko nga uli. Ang tao'y nauuhaw. Natural mauhaw siya. O di ba? Babasahin natin. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasulo rin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya nasumpungan sa anyong tao Nakitulad sa tao Natural, ang tao'y nauuhaw siya. Ang tao'y pinanganak siya. Ang tao'y napagod siya. Ang tao'y namatay siya. Alin ang namatay? Yung katawan tao, hindi yung berbo. Kita mo na. Ngayon, nasa sinapupunan ng Ama, no? Bago siya nagkatawan tao, bago siya naparito sa lupa, nasa sinapupunan siya ng Ama. Ang ating tanong ano ginawa ng Ama sa kanya? Ito hindi pinaglilingkod ng iba Mga kapatid, nakikinig ba kayo?
Kung nakikinig kayo, pansinin nyo ito, hindi nyo ito mapupulot sa ibang pastor. Dito, hindi nyo pupulutin, ito tropa nyo. Ha? Iba kasi namumulot kaysa ano na kayong Pampangan. Makipamulot ko nga na eh. Ketang papalot laking marangle, makipamulot ko. Nga na. Yung makipamulot, nung nanunalari, tagang-tagan na rin yung mga papalot, iyangke ko. Kaku, ka makipamulot. Manuropa ka. Makirimdam ka kayo, manuropa ka. Magkulang yung ballpen mo, kala mo. Tinanin nyo. De si Kristo nasa sinapupunan ng Ama. Nasa sinapupunan ng Ama. Akala nung iba, si Kristo, kaya anak ng Diyos, dahil ipinanganak sa lupa ni Maria. No. Si Kristo'y tinatawag sa Bibliang anak ng tao dahil ipinanganak siya ng tao. Bakit naman siya tinatawag na anak ng Diyos? Basa. Pakinggan nyo sa Hebreo 5:4 hanggang 5. Ganito ating mababasa, mga kababayan. Ito ang sabi ng Diyos. Sapagkat sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din naman si Kristo ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Meron pala nagsabi sa kanya, hindi niya sinabing basta, ako anak ng Diyos. Hindi niya basta pinangahasan yun, ako anak ng Diyos. Para si Aaron, hindi si Aaron nagsabi, ako sugo ng Diyos. Hindi sinabi ni Aaron yun. Ang nagsabi nun na sugo siya ng Diyos, ang Diyos mismo. Hindi matatanggap ng sino man ang karangalang ito sa kanyang sarili, malibang tawagin siya ng Diyos gaya ni Aaron. Kaya si Aaron, hindi siya nagboluntaryo, ako man of God. Si Aaron di ganon. Hindi siya presentado alsado na, ako sugo. Hindi. Hindi siya nagsabi siya sugo, kundi yaong sa kanya'y nagsabi. Yung Ama. Gayon din naman si Kristo. Hindi siya nagmapuri sa kanyang sarili para siya'y maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Kailan yun ngayon? Basa. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Hebreo pa rin. 1:5. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. Aba, ipinanganak pala ng Diyos Biro mo ang Diyos ang nanganak. Okay, pagka-iglesia ni Cristo, kausap mo, abo, Soriano, nanganganak ba ang Diyos? Lalaki yun. Ba't naniwala ka pag may Diyos? Kaya nga Diyos Di ba? Kaya nga Diyos, kung gusto niyang manganak siya. O, kita mo, yung mais nanganganak Mais lang yun. Nakakita na ba kayong mais? Pag nakalagay dun sa tangkay. May makikita kami maliit na gano'n. Sabi ko sa nanay ko, inay, ano ito? Anak ng mais. O, kita mo, yung mais nanganganak. Wala namang asawa. Pero nanganak yung mais. O, di ba? Yung Spirogyra, nanganak din. Wala namang asawa. Yung amoeba, one-celled animal, nanganganak din. Wala namang asawa. Yung Diyos, hindi babae, nanganak. Bakit? Ano pakialam mo kung gusto niyang manganak? Yan, ang hirap sa inyo. Sinabi na ng Diyos, ikaw ay aking naging anak, ipinanganak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. O, ipinanganak niya Hindi anak ng Diyos, siya mismo nanganak. Bakit? Dati kasi, nasa sinapupunan niya. Pinalabas niya. Kasi ang kahulugan ng ipinanganak, pinalabas from within. O, nakita mo na, sa Biblia, ang kahulugan ng ipinanganak, inilabas mula sa loob. Yun ang kahulugan ng pinanganak. From within, lumabas, ipinanganak. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sinasabi ko sa iyo, katotohanan, malibang ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu. Kita mo, kung yung tubig pwedeng manganak
Oh, malibang ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ano ba yung panganganak ng tubig? Yun ang bautismo. Kaya pag ikaw napailalim sa tubig at lumabas ka, ipinanganak ka ng tubig. O di ang kahulugan ng panganganak sa Biblia. Ang kahulugan ng panganganak sa Biblia, to bring out from within. Ayun. Ilabas mula sa loob. Si Kristo, nasa sinapupunan ng Diyos. Gusto ng Diyos palabasin siya. Ipinanganak kita ngayon. Ano tawag? Anak ng Diyos. Ano yung anak ng Diyos? Natural Diyos. Ang Diyos ang nanganak pagkatapos tao. Kita mo na. Ba't nakasulat, anak ng tao? Alin ang anak ng tao? Yung ipinanganak ni Maria, dahil tao yun Katawan yun yun ang katawan ng tao. Yun, ang anak ng tao, yung katawan. Pero yung verbo, ipinanganak ng Diyos ayon sa Biblia. Nakita nyo? Kaya, talagang hihingaling ka dito. Hindi naman titinuyang mga yan. Nakatigasan Nakatigasan na. Basta tao. Mamamatay na tayong lahat. Tao pa rin yan. Dadating nga uli raw. Tao pa rin Sabi ba naman ng pastor dito sa Pampanga, Kristo, kiglia tao yo. Penganakya tao yo. Menaralya tao ya. Meteya tao ya. Sinubliang nebiya tao ya. Minukya tiyabalwa tao. Magbalik ya tao pang muna man. Sabi ko, nanong gawa mo kang Kristo? Bakit yung pastor mo? Kiglia tao ya. Penganakya tao ya. Menaralya anghel ya. Bakit ita may bisa kang anghel ya? Kristo mo naman ibiso Kristo mo naman gyang kapirit mo po rin nasa television pala tayo. Si Kristo gyang kahit kapiraso lang ayaw mong mataas ng grado. Yung mangangaral mo ipinaglihi tao. Lumakit tao. Nangaral anghel. Si Kristo naman ipinaglihin tao, pinanganak kay tao, lumaking tao, nangaral tao, namatay tao, nabuhay, namugli, tao, pumanik sa langit, tao, babalik, tao pa rin. Hanggang pagkatapos na ng paghukom, tao pa rin si Kristo. Hindi, wala na akong magagawa sa'yo. Talagang hanggang diyan ka na lang. Sa Biblia, hindi ganyan. Bago nagkatawan tao, siya'y verbo na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak ng Ama. Ngayon, kung ano kahulugan mo, ipinanganak ng Ama, mula sa sinapupunan niya, inilabas niya, binigyan niya ng sariling kalagayan. Nakita nyo? Kaya siya, ipinanganak ng Diyos, anak siya ng Diyos. Ngayon, di anak na ng Diyos. Magtanong nga tayo nung hindi pinag-uusapan ng iba. Yung wala sa hinagap ng maraming pastor. Ako kasi ganun ko magtanong. Kasi alam ko ang Diyos Ang Diyos, alam nyo, may plano siya, plano. Ang Diyos may plan A, may plan B, may plan C. Ganyan ang Diyos. Maaari tanong nyo sa akin, paano mo naman nalaan niya kapatid Soriano? Ganito Sabi kay Adan, Adan, sa lahat ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kang may kalayaan. Ngunit, tuwa-tuwa ni Adan, may makopa ron, hindi masyado matamis. Kumuha ng tiyesa, nakakahilo. Kumuha ng anunas, tamis. Yun ang atis na matamis. Yung anunas, saka yung atis. Yung atis pa lang matamis. Yung anunas, atis din. Kaya lang maasim-asim. Nakakapamili si Adan. Adan, kain ka. May kalayaan, Adan. Ibig sabihin nun, kahit isang balde kainin mo, Adan. Hindi makakasama sa iyo yan. Sige, kumain ka, may kalayaan. Pero, Adan, doon sa pagkakilala ng bunga, ng pagkakilala ng mabuti't masama, huwag kang kakain nun. Sapagkat sa araw na kumain ka niyaon, walang pagsalang ikay mamamatay. Ano ang plan A? Ang plan A, walang kamatayan si Adan. Tama o hindi?
Kasi kung hindi siya kakain, hindi siya mamamatay. Yun ang plan A. Ginawa ng Diyos ang tao upang mabuhay na walang hanggan, mga kapatid. Pero, kung sakaling lalabag si Adan, mamamatay siya. At para siya'y tubusin yung kamatayan, para tubusin ang kanyang lahi, magsusugo ang Diyos ng anak niya sa lupa para tubusin ang lahi ni Adan. Yun ang nakasulat sa Galatia. Yun ang plan B. Kung halimbawa kapatid na Suryano, hindi nagtaksil si Judas, di walang magiging Kristo. May plan C. Bakit mo pinangungunahan ng Diyos? Kahit na ba hindi magtaksil si Judas di mayroong magaganap na iba? O ngayon, yun ang hindi alam na maraming pastor kung ano yung plan A, plan B, at saka plan C. Ayun. Kung hindi kinalon niya ni David si Batseba, hindi panganganak si Solomon, at kung hindi naging tao si Solomon, hindi rin magiging anak si Kristo, dahil si Kristo nanggaling sa lahi ni Solomon. Plan A yun yung plan B. Yung plan C. Sabi ni Kristo, ito plan C. Sabi mo, mga anak kayo ni Abraham. Anak kami ni Abraham. Hindi kami mga alipin, mga laya kami. Sabi ni Kristo, ng mga Hudyo kay Kristo, kung kayo mga anak ni Abraham, dapat gagawin niyo ang gawa ni Abraham. Nakita ni Abraham ang aking kaarawan at natuwa siya. Kayo naman, nang makita niyo ako, pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Alin yung hindi ginawa ni Abraham? Yung ginagawa niyo, papatayin niyo ako. Si Abraham, nung makita yung kaarawan ko, natuwa. Sumagot yung mga Hudyo. Wala ka pa 50 taon? Nakita mo na si Abraham? Ano sagot ni Kristo? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ipinanganak si Abraham! Ako nga. Ngayon, huwag niyo sabihin mga anak kayo ni Abraham, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kahit sa mga batong ito, makapagpapalitaw ako ng mga anak ni Abraham. Ano yung plan C, no? Hindi ba ang plan B, yung anak ni Abraham ang gagaling kay Abraham? Pero, pag masisira yung plano ng Diyos, na ang lahat ni Abraham ay maggagago-gago, kagaya ng ginagawa ng mga gago-gago ngayon, kahit sa bato, maglilitaw ang Diyos ng anak ni Abraham. Amen? Yun ang nakasulat sa Biblia. Kaya may plan C, may plan A, may plan B, may plan C. What is plan A? Adan, lahat makakain mo. Huwag ka lang kakain. Nung nasa gitna ng halamanan, yung bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti, sapagkat pag kinain mo yun, walang pagsalang mamamatay ka. Ang plan A, mabuhay na walang hanggan si Adan. Pero, lumabag si Adan, iiral ngayon yung plan B. Ayun. Pagpapaltos pa yung plan B, para sa kaligtasan ng tao, magpapairal ang Diyos ng plan C. Ayun. Ito nyo, di ba pinakita doon sa halimbawa, sa talinghaga, meron na ikang ubasan. Isinugo ng Diyos yung kanyang mga katulong sa ubasan. Pinagpapatay. Nagsugo pa uli siya. Pinatay pa rin. Yun ang larawan ng mga propeta. Nung dumating yung panahon, wala na siya maisugo, yung anak niya ay sinugo. Sa pag-aakala niyang yung mga nandun trabahador, matatakot dahil anak na itulong ng Panginoon. Hindi rin natakot. Pati anak niya pinatay. Yun na nga si Kristo. Wala na bang natitira? Meron pa. Kung papaltos pa yun, meron pa. Siya mismo ang bababa sa lupa. O, kita mo na. O, di nakakita ko ng plan C. Asan sa Biblia yun? O, pag nagka-diskusyon tayo, saka ako bibigay ang sintas. Kita mo na. Makikita mo rin yan. O, kaya, ang Diyos, mga kapatid, sagana sa pagmamahal sa tao, naghanda siya ng mga kaparaanan ng pagliligtas. Ngayon, nung inihahanda niya ang pagliligtas, si Kristo isinugo niya sa lupa. Galing sa sinapupunan niya, ipinanganak niya, nilagyan niya ng katawang laman, ng katawang tao, nakihalo sa mga tao. Ang ating tanong, maghahanap tayo ngayon ng mga tanong na wala sa hinagap ng mga pastor. Alamin natin, meron kayang ibang possibility
Are there other possibilities in the Bible? Meron kayang iba? Pakinggan nyo ang tanong ho. Ang tanong. Maaari bang ang nanggaling sa kalagayan ng isa ay hindi niya anak? Halimbawa, isang bagay. Yung nanggaling sa kanya, maaari bang hindi niya anak yon? Pwede bang hindi anak si Kristo? Ha? Ito ang sabi. Pakinggan nyo sa isang talata ng Henesis, sa Kapitulo 2 at versikulo 18, 21-24. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ano nangyari? At hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa dakong iyaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki, ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ang kanyang ina't makikipisan sa kanyang asawa. Silang dalawa'y magiging isang laman. Yung nanggaling kay Adan na tadyang niya, nung alisin sa kanya, nilagyan ng individual na kalagayan, ginawang babae. Eh ano ang pakilala? Asawa. Asawa, di ba mga kapatid, ano? Asawa. Kaya yung nanggaling sa'yo, pwede palang asawa. Ano? Yung nanggaling sa Diyos, pwedeng ipakilalang asawa niya eh. Di ba? Pero, hindi niya ipinakilalang asawa. Bakit hindi niya ginawang asawa yung nanggaling sa kanya? Kagaya ng ginawa niya kay Adan. Yung kinuha niyang tagyang ni Adan na galing kay Adan, ginawa niyang asawa ni Adan. May posibilidad din na yung kinuha ng Diyos sa kanyang kalagayan na si Kristo, pwede niya ring gawing asawa. Bakit hindi niya ginawang asawa at ginawa niyang anak at ipinakilala niyang bugtong na anak? Yan ang paksang ating pinag-aaralan ngayon. Kung bakit ang Panginoong Hesukristo'y ipinakilalang bugtong na anak ng Diyos, hindi asawa, hindi katulong, hindi general manager, etc., etc., ayon sa Biblia. Bakit? Ano ang kaligtasan nito? O anong kaugnayan nito, mga kapatid, sa ating kaligtasan? Ha? Nitong, bakit hindi niya ginawa na kanyang asawa, kundi ginawa niya bugtong na anak? Ano ibig nitong ituro?